Magandang umaga po sa inyong lahat. So, ngayong umaga, naghahain naman po ako ng kaso dito sa Department of Justice, Prosecution Service. Kaso po, isa laban kay Michael Maurilio at yung isa namang kaso laban sa 6 na vloggers. Sina Byron Cristobal, alias Banatbay, Crisette Chu, Chrissy Chu, si Jay Sonza, si Alex Distor, alias Tio Moreno, may isa pa. Si Jeffrey K. Eric Celis at si Attorney Ferdinand Topacio. So ayon sa aking legal team, ang nararapat na kaso ay cyber libel. Dahil sa kawalang kapakialaman nila kung totoo o hindi ang kanilang kinakalat at mga dagdag na kasinungalingan pa na sinabi nila. Hindi lang po ito kaso ng fake news, dear colleagues. Ito ay sistematiko at sadyang pag-atake pati sa mga witnesses, mga taong naglakas loob sa kabila ng kanilang takot na sabihin ang kanilang katotohanan. Sinusubukan nilang ibaon ang mga totoong kwento ng mga taong ito at ng mga taong tumutulong sa kanila. Pero ibahin niyo ako. Hindi nila pwedeng gawin ito sa mga taong ito. Kaya po, ihinain na po namin ngayong araw ang mga kasong ito. Open questions po? Ben punta po sa Philippine News Agency. Ano po yung difference nito sa na-file nyo earlier sa NBI? Yes, sir. Yung inihain ko sa National Bureau of Investigation nung nakaraang linggo ay isang reklamo na naghihingi sa kanila ng dagdag na investigasyon sa kinaroroonan at katayuan ni Michael Maurilio, lalo na dahil sa huling messages niya sa opisina ko na kinidnap daw siya at bihag ngayon sa Glory Mountain ng KOJC at humihingi pa nga ng rescue. At sa reklamong iyon, dagdag na pag-alam sa provenance ng video na iyan. Sino yung mga tao o mga grupo sa likod ng pag-produce at pagkalat niyan. Kaya pati yung mga 100 vloggers nung nakaraang linggo ay hiningian ko ng dagdag na investigasyon. Ito ngayong umaga ay mga formal na kaso na ng cyber libel. Laban dun kay Maurilio at dun sa 6 munang mga vloggers. Patuloy pa naman at inaasahan kong magpapatuloy parallel yung investigasyon sa reklamo ko sa NBI at hari nawa itong mga kasong inihain ko dito sa DOJ Prosecution Service at bunga na nga din ng investigasyon ng NBI, malalaman pa namin kung meron pa bang dapat ikaso at meron pa bang mga dapat kasuhan. Okay, next po. Eden. Good morning po. Jane Mokisa from Inquirer. Ma'am, since nag-file po kayo last week sa NBI, meron na po bang info yung police investigation about sa kidnapping? Or may natanggap na po ba kayong any update from them? Umaasa ko na kaagad inaaksyonan yan ng NBI. So, bagamat wala pang update sa ngayon, pero I am confident na ginagawa nila yung kanilang mandato sa ilalim ng batas sa kahit sino mang mamamayan katulad ko. To put it on the record, kailan niyo po last na na-contact si Michael Maurilio? Yung huling komunikasyon niya sa opisina namin ay noong June 22 at 23. Doon siya humihingi ng rescue dahil kinidnap daw siya at bihag nga sa Glory Mountain ng KOJC. Nagkakataon yung June 24, yung petsa na binuo nung Pagtanggol Valiente na nag-upload ng video niya. So, nung matanggap namin yung mga komunikasyon na iyon, nung June, kaagad namin finoward sa PNP Davao para aksyonan nila.
Pero ang nangyari, habang ina-action na nila, lumabas na itong mga video na ito. Alvin muna siya po sa ating review. Sa tingin niyo, Senator, bakit siya biglang nagbago ng isip at bumalik? Ang huling clues na pwede kong pagbatayan ay yung message niya. Kaya hiniling ko rin sa NBI, alamin, totoo bang kinidnap siya? Totoo bang bihag siya doon sa Glory Mountain? Dahil hanggang ngayon, nagdarasal ako para sa kanyang kaligtasan. Pero kailangan niyang magpaliwanag. Bakit siya nagsinungaling at nagsisinungaling ngayon? Senator Peter Yantieri po, ABS-CBN. So, yung si Michael Maurilio po ay kumbaga hindi niyo na siya parang tinutuloy na pwedeng biktima dahil nga yung huling kausap ninyo ay humihingi pa siya ng tulong, pero ngayon po sinasabi nila siya sa complaint. Posibleng biktima pa rin siya hanggang ngayon. Yun yung hinihingi ko ng kalinawan sa NBI. Pero malinaw din na gumawa siya ng video na in-upload at pinasisinungalingan, hindi lang ako, kundi pinasisinungalingan pati yung higit 100 pang mga witnesses, katulad niya dati, iba pang mga witnesses laban kay Apollo Kibuloy at kay OJC. At malinaw din para sa akin bilang miyembro ng Senado na iyang video na yan at yung pagkalat nila niyan at yung pagdagdag pa ng mga kasinungalingan ng mga vloggers na ito ay atake din sa mandato at kapangyarihan ng Senado. Ang Senado na nakikipaglaban para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang sarili nila. Yan din ang gusto nilang busalan. Walang senador na papayag dyan. Hindi papayag ang Senado dyan. Bakit sa vloggers po, ano po ba ito? Nag-share lang, nag-comment, ano po yung ginawa talaga nila para masama sila? Kasama ng aking legal team at inaasahan ko sa NBI, patuloy yung pagkalap namin ng mga posts, mga digital data, dahil dito pa lang sa unang 6 na vloggers na kinasuhan ko, tiwala ang legal team ko na may sapat na katibayan para dun sa akusasyon ko ng cyber libel. So pag mudmud man ng video ni Michael Maurilio o pagdagdag at pagkalat ng sarili nilang mga kasinungalingan tungkol sa akin, tungkol sa mga witnesses, tungkol sa staff ko at tungkol sa Senado. Next po. Jo Casilo po of GMA News Online. Ma'am, active pa din po yung page nung Pagtanggol Valiente po, no? Are you doing anything to take down this site at this page? Sa ngayon, iniiwan ko sa kamay ng NBI kasabay ng pagkalap ng mga datos tungkol kay Maurilio at tungkol sa mga vloggers online, yung karampatang aksyon dyan sa Pagtanggol Valiente. At siguro sa puntong ito, ang pinakamahalaga sa amin ay malaman ang identity ng mga tao o mga grupo na nagtayo ng Pagtanggol Valiente na yan. At sa tingin namin ay isang fake news channel at ginagamit primarily or halos solely sa ngayon para ikalat yung video ni Michael Maurilio. Okay, next. Sorry ma'am, dati ako itong UNTV. Ma'am, di ko lang po alam kung tama. Doon sa complaint niyo sa NBI, kasama po si Sasro Carlos at si former Secretary Trixie Cruz Angeles. Bakit po ngayon ma'am, hindi na sila kasama? Inuna na po namin yung unang 6 na vloggers dahil sa kanila malinaw sa legal team. Ngayon pa lang na may sapat na mga impormasyon na para isama sila sa isang kaso po ng cyber libel. Sa mga susunod na araw, dahil patuloy yung aming pagkalap ng mga digital information ng mga taong ito, itong unang 6 at pati yung mga yung 6 pa na naisama sa reklamo ko sa NBI, maaring magdagdag pa kami ng mga isasama sa kaso. Okay, meron pa po. Ang Lawrence Tano ako, Radyo Pilipinas. Ma'am, sinasabi po ng ilang mga vloggers, naglabas na po siya ng early statement na pag-itil daw po ito sa freedom of speech and opinion lang daw po yung binigay nila. Pakayang po reaction. Lifelong na naniniwala ako at nagtataguyod ng freedom of speech, freedom of expression. At the same time, malinaw ako mula sa simula. Hindi yan nag-e-extend
sa pagkalat ng mga kasinungalingan na maglalagay pa sa panganib sa ibang mga tao. And in this case, ilan sa pinaka-vulnerable ng mga tao, mga witnesses laban sa isang makapangyarihan at mayamang puwersa. Last na lang po, baka message po sa mga vloggers sa kay Atty. Topacio, ma'am. Iwan ko na lang dun sa unang 6 na vlogger na sagutin ang anumang aksyon ng DOJ Prosecution Service bunga nitong mga kasong inihain namin ngayong umaga.